'tong topic na 'to is makatulong 'no. So unang-una as a trader, anong unang ginagawa natin? 'Di ba china-chart natin yung coins sa anong time frame? Puwedeng sumagot, yung iba. Daily. Daily. So sa daily, meron kang makikitang structure. Dito papasok yung top-down analysis mo para hindi ka, tawag dito, hindi ka mabulag kung anong trade ang gagawin mo. So for example is meron tayong downtrend. I-ano ko nga 'to, palitin ko lang. Meron tayong downtrend diyan. Top-down analysis, laging mag-uumpisa yan sa higher time frame, daily. Para 'pag bumaba ka sa lower time frame, alam mo yung gagawin mo. So meron tayong downtrend market structure. So downtrend market structure, ang hinihintay natin dito is what? TRPO. So dito papasok yung sinasabi ni Quiz JM na trend starter. Pero yung trend starter na yon, doon papasok yung anatomy of the piece. 'Di ba? Meron tayong Meron tayong TRBO. Anatomy of the piece. Anong sinabi ng anatomy of the piece? Ang anatomy of the piece, una is TRBO. Sunod, ano susunod sa TRBO? Insulated. Console. Ano quiz? Insulated console. Insulated conso or Pullback. yung tinatawag na retest dito sa part na to. 'Di ba? Ngayon, ipasok natin ulit yung market structure. From downtrend, nag-break siya ng market structure, break of structure, or sabihin na nating market structure shift, or change of character. Iisa lang yon. So meaning, andito ka na sa part ng uptrend kasi nag-change of structure ka na. Diba? So dito naman papasok yung tinatawag na trend continuation dito sa part na to. Ito. Dito sa part na to. Kasi nasaan ka? Nasa uptrend ka na ng market structure. Okay. So pag TRBO, ano ang susunod? It's either consolidation or pasukan natin ng market structure. High, ano susunod niya? Higher low. Higher low. Ano susunod niya? Higher high. High. So dun papasok yung trend continuation. Pasok pa rin siya sa anatomy of the piece. TRBO or high, tapos higher low, gagawa siya ng higher high. Trend continuation. And then anong susunod niya na gagawin? Anong tawag doon? Sa 'di ba, meron tayong breakout, consolidation. Ang tawag dito sa part na to is what? Tong part na to. Early magic. Early magic. Early magic. Anong susunod pagkatapos ng early magic? Pullback. Pullback. So eto na yon, pullback. Ano susunod ng pullback? Late magic. Late magic. So nandito ka na sa part na yon. Yung late magic, eto naman yung tinatawag nating trend exhaustion. So meaning, lahat ng to is nandito lang to. Anatomy of the piece. Ngayon, ang question, paano natin malalaman kung etong part na to is bababa na
at itong part na to is aangat na. Gagawa na ng tawag dito? Gagawa na siya ng continuation pattern or gagawin niya na yung early magic. Ito ang sagot diyan. Left hand at right hand. Dito sa part na to, sa downtrend, ano ang nag-activate? Right hand o left hand? Right hand. Right hand. Right hand. Ngayon, inactivate niya yung right hand. Dito sa part na to, sa tingin nyo, ano ang magpapababa dito? Ano ang kailangan niya? Left hand. Left hand. Left hand. Diba? Left hand. Ngayon, anong kailangan ni left hand para umangat? Right hand. Right hand. Left hand, right hand. Same lang dito. Left hand. Ganun lang. Left hand, right hand, left hand, right hand. Ang left hand, right hand, kasama siya sa market structure natin. High, kailangan ng left hand para bumaba, magkakaroon siya ng higher low. Para tumaas, kailangan niya ulit ng higher high. Kailangan niya ng right hand. Kailangan niya ng higher high para masunod naman yung early magic. And then, last is yung late magic. Teka lang, may nag-ano ba? Chat ba? Okay, limot. Sige, mamaya na yan. So, okay, nakasabay ba? Yes, sir. May question ba bago natin i-proceed to? Any question? Any insight? Kung ikaw may quiz dyan, Question. saan yung gusto mong i-trade dyan? Yung early magic lang or pati yung mga pullback, pati late magic? Okay, dito kasi yan quiz sa type of trades. Pero kung ako man, kaya ko i-trade ito kahit naka-counter trend ako. Kaya ko din i-trade ito dahil alam ko na naka-pro trend ako. Kasi kung alam mo ang anatomy of the piece, alam mo yung magiging galaw ng coin. Nagigets? Pag pinasukan mo ng market structure, alam mo yung susunod na galaw ng coin. Kaya tayo merong top-down analysis. Dapat alam natin yung market structure, alam natin yung anatomy of the piece, alam natin ang magpapagalaw sa coin, left hand at right hand. Kasi kung hindi natin alam to, malilito tayo. Anong trade ang gagawin natin? Nagigets? Yes, sir. Luis. Now, type of trades. Ito yung question ni Quiz JM kanina. Kung ano iti-trade ko dyan. Pwede kong i-trade yan kahit naka-counter trend ako. Bakit? Alam ko ang market structure. Alam ko ang anatomy of the piece. Ngayon, so for example, ito pa lang, nandito pa lang nangyayari. Ang hinihintay lagi, kalimitan ng horizontal breakout trader is activation ng neckline. With pattern. Break of structure lagi ang neckline ng pasok ng horizontal trader. So dito pa lang makukuha mo na. Ngayon, i-connect natin itong sinabi ni Quiz JM na mini pro trend. Mini counter trend dito sa part na to. So kung alam mo dito sa tuktok na to na meron kang resistance
at alam mo na nag-breakout na siya, nasa resistance na, at meron kang nakitang left hand dito sa part na to, kailangan niyang bumaba. Magkakaroon yan sa loob ng another TLSPD. Magkakaroon siya ng TLSBD, unang TLSBD sa part na yan. Then, pag natapos yung TLSBD, magkakaroon na naman siya ng tawag dito, ng TRPO para ma-achieve yung anatomy of the piece na early magic. Doon magkakaroon ng left hand dito sa part na to, sa picture na to. Pero hindi ibig sabihin na pag may left hand na is bababa na siya. Ano ang kailangan natin para mas bumaba siya? Kailangan niyang gumawa ng late magic, which is ito ng part na to. Pangalawang left hand. Sa pangalawang left hand, magkakaroon ng pattern yan. It's either double tap or magkakaroon ng sometimes ganito HNS. Mas maliit to yung part na to. Or minsan pantay, double tap. So, doon na siya mag-activate ng downtrend dito sa part na to. Nagigets ba? Hindi. Ewan ko kung nagets niya yung yung sinabi ko. Nagigets ba? Or question regarding dyan? Gets. May follow-up question lang ako, Quiz Jad. Part ba ng rules mo yung lahat may pattern, kung ano man yung i-trade mo dyan? Yes, quiz. Parts of kumbaga, kasama siya sa rules ko. Number 1, kaya gusto ko yung may pattern is nakukuha ko yung kanyang market structure. For example, dito sa double top, alam natin na ito is higher low. So gumawa lang siya ng equal high. Pangalawang left hand to Ito yung unang left hand, ito yung pangalawang left hand. So once na nagkaroon siya ng double top at merong siya ditong higher low, meaning ito yung pwede niyang basagin para magkaroon ng low, ayun na yung break of structure para sa akin. Kaya kailangan lagi ng pattern plus neckline. Kasi ang katumbas niyan is break of structure. Nagegets ba? Ngayon, kung gusto nyo, ilagay natin sa chart. Para mas makita mas makitang mabuti. So, meron tayo ditong sample, CIMX. For example, is itong IMX na to. Meron kang TRBO. 1, 2, 3, 4. TRBO. Pero ang kalakip niyan, andito yung neckline niya. Kasi, ito yung right hand. Labas natin yung oscillator. Ito yung right hand. Tapos, ito yung pattern. So, sa pattern, meron tayo double bottom. Nag-activate. Break of structure. Ang sabi ko kanina sa anatomy of the piece, pagka-breakout, is magkakaroon siya ng tawag dito. Market structure is higher low. Tama? Sabi ko kanina. So, papaano babaliktad to? Diba, meron tayong trend line na right hand. Ang kailangan nitong gawin para bumaliktad is magkaroon ng left hand. Saan mo hahanapin yung left hand na yan?
Kung 4-hour time frame ka, ang kalaban niyan is 1-hour time frame na left hand. So, tignan natin, meron bang left hand? Nag-activate ba yung left hand? Left hand? Left hand. Activation? RSI 50, MACD line, breakdown. Ngayon, kailangan naman natin ng continuation pattern para tumaas. Anong nag-activate ulit? 4 hours na left hand. Kailangan niya ng 1 hour na left hand para bumaba. Anong kailangan niya dito para tumaas? Ang kailangan niya, since nag-activate ang 1 hour na left hand, ang kalaban ni 1 hour na left hand is 15 minutes na right hand. So dito, sa part na to, meron kang makikita 15 minutes right hand. Para mag-continuation pataas. Which is ito yung tinatawag nating early magic. Kaso, konti lang itinaas. Diba? Early magic. Ano ba? Nakakasunod ba? Baka kasi medyo mabilis ako eh. Nagigets Malinaw ba? guys, malinaw. Malinaw. So ngayon, nasa na ba tayo? Nagkaroon tayo ng TRBO sa part na to. Continuation siya ng trend. Again, para bumaba ulit yan, ganun pa rin. Kasi ang nag-activate dito, balikan natin 1 hour na left hand. Galing ng 4 hours na right hand. Babalik ta rin siya ng 1 hour na left hand ng 15 minutes na right hand. So, babalik ta rin ulit ng 15 minutes dito, pababa. 5 Meron minutes. ulit left hand sa part na to. At activation ulit yan ng 15 minutes. Diba? Then, pag nakita mo na early magic na yan, yung part na yan, early magic na yan, alam mo, sa higher time frame, na meron ka ng left hand. Pattern. Early magic pa lang tayo left hand. So, anong kailangan niya para bumaba? Kailangan niyang gawin is yung late magic. Dito na yon. Pangalawang left hand. At meron ka na ding pattern. So, ano bang pattern to? Paano sabihin na natin double tap, something ganyan. Almost magka same height lang naman sila. At meron ka din ditong neckline para sa break of structure. So, pangalawang left hand sa part na to, diba? Sa part na to, i-activate naman niya yan. Kasi, nasaan ka ba? Bigger structure, nasa downtrend ka. Meaning, sa daily, gumawa ka lang ng ng lower high. Kailangan mo ulit gumawa ng lower low. Part of market structure pa rin yan. Na-gets ba? Ewan ko, na-gets niya. Yes, kuya. Na-gets? Yeah, Any guys. question bago tayo mag-proceed dito? Walang question?
Yung quiz, yung doon sa, di ba, from 4 hours, tapos 1 hour, 4 hours TRBO, Hmm. 1 hour TLSBD, tapos 15 minutes TRBO. Yung next na TLSBD, 15 minutes lang ulit yun. 15 minutes lang ulit yun, quiz. Oo. Kumbaga magkaka-partner niyan. Kung meron kang nakitang, ito is for the long setup pa. Babalik ka rin mo lang kung short setup ka. 4 hours na right hand, ang kalaban niya is 1 hour na left hand. Ngayon, kalaban ni 1 hour left hand, 15 minutes na right hand. Left hand, right hand lang naman yan. Ganon din. Kung sa daily, nag-activate is right hand, ang kailangan niya para bumaba is 4 hours na left hand. Para bumalik ulit sa taas yan, gumawa ng early magic, 1 hour na right hand. Cycle lang yan. Kasi part of market structure at anatomy of the beast yan. Ngayon, sa types of trader, meron tayong TRBO, merong TLSBD sa part na to, merong bounce or TRBO. And then pag nakita mong early magic na yan, ito ang sweet spot for tabo. Kung merong gustong mag-try ng tabo sa early magic after ng breakout. And then TLSBD, TRBO or bounce kasi nga meron tayong third touch, di ba? Tapos breakdown. Ganun lang 'yun, paikot-ikot lang talaga siya. Pag nakuha niyo yung market structure, anatomy of the beast, doon kayo makaka-trade sa isang linggo ng madami. Katulad nung sinabi ni Quiz JM kanina, almost sa inyo is TRBO. Ito ang hinihintay. Pero after niyan, parang nanghinaan na ay naiwan ako. Pero bakit hindi mo i-try na humanap ng TLSBD sa part na to? Para makuha mo yung market structure na higher low. At bakit hindi mo kayang hintayin itong part na to na pwede ka namang mag-TRBO sa loob para makuha mo yung early magic or tabo. Diba? So madami kang matitrade kapag merong nag-start ng anatomy of the beast. Hindi lang 1 hour, 4 hours, madami yan. So ano lang, kumbaga para sa akin lang linawan nyo yung lens nyo pagdating sa market structure. Basta magkakadugtong to. Ito na yung kakailanganin mo sa huli pag magte-trade ka na. Anong klaseng trade ba yung gagawin ko? Kapag nag-top down analysis, tignan mo yung market structure, tignan mo anatomy of the beast, ano nag-activate, left hand, right hand. Then, type of trades na gagawin mo. Pero, hindi natin masasabi na all of the time is i-activate talaga yung trade mo kasi si market pa rin ang masusunod. Pero since meron tayong system na sinusunod, alam natin na possible gantong setup yung mangyayari. Gets? So yun lang, ganun lang kasimple yung lesson ko. Mabilisan lang. Kadugtong lang nito. Yun lang, ganun lang.
Wala nang Thank you, question. thank you. Baka may question kayo sa inyo. Wala talaga. May ano lang ako, may share ako nung last time na dilemma namin ng group A. Naalala mo yun, Sir Zay, yung nagsasend ako ng chart na 15 minutes and 1 hour. Tapos, yun nga, parang sinabi sa akin, Sir Zay, medyo wala, ano sa kanila, hindi siya, ano sa kanila parang hindi pasok sa kanila kasi ang mga laro ang laro ng dalawa kong kasama, si Kuya Zay, tapos si ano yan? Nawala. Ay, si pangalan ni Kuya, yung Kuya Sundalo. 4 hours. So, ako, may nakikita na akong mga setup sa ilalim, sa lower time frame. So, yun yung naging ano din namin. Kaya, nag-stop muna ako mag-share ng mga charts ko under 10 1 hour. Kasi, di ba, naghihintay sila ng TRBO. So, nakalaho na ako sa ilalim, napasukan ko na yung TRBO sa lower time frame, which is bounce sa higher time frame.